Si Amelia ay isang nurse sa Manila. Nakapasa nga siya sa licensure examination ng nursing. Pilit yung hinanap ang swerte sa Manila upang makatulong nga sa mga magulang na ang tanging ikinabubuhay lamang ay ang pagsasaka. Sa edad nga na 29 ay tinahak nga ng dalaga ang pangarap na propesyon. Ngunit sadyang maliit lamang ang sweldo ng mga nurse sa Pilipinas kung kaya kadalasan nangingibang bansa nga ang iba. Hindi pa handa si Amelia na lumipad sa malayong lugar kung kaya't nagtiis nga sa kakarampot na sweldo na binibigay ng gobyerno kapalit ng halos 24 oras nila sa ospital para sa kani-kanilang mga pasyente. Amy, Diyos ko day, kanina ka pa hinahanap ng landlady. Hysterical nga na wika naman ni Marinette. Nang makita nga ang babae, napapasok si Amelia sa inuupahang kwarto. Sabihin mo kay Madam Loleta na umuwi akong probinsya, dali. Ani naman ni Amy at wala nga siyang pambayad dahil delayed na naman ang sweldo nila ng halos ilang linggo na. Sinisingil na kasi siya ng mga pinagkautangan niya. Wala rin naman siyang ibang income. Gaga, ako na naman ang paghagalitan nun sigurado. Naiinis nga. Napaksi naman ang kaibigan pero marunong naman itong magsinungaling kaya paniguradong lusot na naman si Amy. Parang ngayon lang gagawin neta. Kagagawain na natin to. Kaya save me this time please. Mahinang natawa nga si Amy. Nakasunod naman ang kaibigan nang pumasok nga siya sa inuupahang apartment na kung susumahin hindi naman talaga katira-tira dahil sa sobrang liit ng espasyo. Madilim na, kailangan talagang nakabukas ang ilaw sa umaga kapag nasa apartment lang si Amy at walang duty, kung kaya't malaki palagi ang bill nila sa kuryente kada buwan. Ewan ko talaga sa iyong kaga ka kapag talaga naabutan ka ni Madam Loleta rito. Pagbabanta nga na tinig ng kaibigan ni Amy. Pero tiwala naman ang dalaga sa samahan nila ni Marinette. Alam naman ni Amelia na masama na magtago sa inuutangan pero hindi pa talaga siya sinasahuran ng ospital eh. At kapag ito na naman ang gagawin niyang rason kay Loleta, malamang sa malamang mag-aalboroto na naman ang ali at sasabihin na naman nagdadahilan siya kahit nagsasabi lang naman siya ng katotohanan. Hindi niya ako maaabutan. Minsan na nga lang ako umuwi at halos sa ospital na tumiri. Naku, kung pwede lang na sa ospital na lang ako mag-boarding, ginawa ko na para bawas gastusin pa. Naka-OT ka pa. Kung hindi OTY. Reklamo nga ni Amy habang inilalagay ang mga groceries na nabili niya para sa isang linggo. Mabuti na lang at pinahiram nga ang dalaga ng baklang katrabaho dahil kung hindi ay talaga namang magugutom nga siya sa buong linggo dahil pinadala na nga niya sa probinsya ang sahod nung nakaraang buwan at kailangan din ng kanyang mga kapatid. Siguraduhin mo lang na makakatago ka sa bagsik ni Lolita, ang madam ng mga madam ng dragon. Todo action pa nga ang babae, kaya malakas nga na kinaltok ni Amy ang kaibigang si Marinette. Hay, pahiramin mo na lang kaya ako bakla. Suwestyon pa nga ni Amy sa kaibigan pero kaagad naman na sumimangot lamang ang babae. Hay nako, kung mayroon nga lang ba ako eh, bakit naman hindi? Pero girl, Diyos ko, kung pwede lang akong maghanap ng bagong trabaho na may malaking sweldo, iiwan ko talagang trabaho ko ngayon. Nakahilatang reklamo naman ng babaeng kaibigan sa maliit na sofa ni Amy. Walang 13th month pay, walang incentives, walang benefits, Diyos ko day, para lang kaming ginagawang alila ng company. Tuluyan na ngang nainis ang kaibigan at kung kaharap lang siguro nito ang kinagagalitan ay malamang nilamon na nga ni Marinette ng buhay. Maghanap ka na lang ng trabaho na bago, ani naman ni Amy. Para namang napakadaling maghanap ng trabaho ngayon eh, no? Irap pa nga ng kaibigan. Puti sana kung may diploma ako sa college. Dahil kahit papaano, may laban ako sa mga fresh graduates sa buong populasyon ng Pilipinas. Pero wala ako nun eh. Kaya titisin ko na lang talaga ang trabaho kong to. Reklamo nga ng babae habang umiiling-iling at sang-ayon naman si Amy
sa sinabi ng kaibigan. Dahil totoo itong nangyayari sa ating bansa. Sa taas ba naman ng standards na hinahanap ng mga employers ay gugustuhin na lang ni Amy maging hotdog? Diyos ko, ang daming hirap sa mundong ibabaw at katulad na lang ng kalagayan ng kaibigan ay talaga namang mahirap pa sa mahirap. Sa bagay, kapag talaga nakapag-ipon na ako ng malaki-laki, ay ipapaprocess ko ng dokumento ko para makalabas ng bansa. Wika pa nga ni Amy, sabay upo nga sa plastic na upuan sa may lamesa at kaharapang kaibigan. Yan nga rin ang plano ko sana bakla eh. Yun nga lang, hirap-hirap naman akong makapag-ipon dahil kulang pa nga ang sweldo ko para sa amin eh. May asawa at anak na kasi ang kaibigan niya na naiwan lamang sa probinsya. Hayaan mo na lang, baka may darating na swerte para sa atin. Hintay-hintay lang, darating din ang oras natin. Ani pa nga ni Amy. Mabuti sana kung single pa ako. Hindi maghahanap na lang ako ng matandang mayaman. Kaso, kasal na ako. Pero hindi naman ako nagsisi. Mahal ko naman ang anak ko at asawa. Naiiling nga na sambit ni Marinette. At talagang naisip pa ng babae ang ganung ideya para guminhawa ang buhay. Kaya friend, ikaw na lang talaga ang gagawa nun sa ating dalawa. Tapos, balatuhan mo na lang ako. Sabi pa nga nito na ikinailing na nga lamang ni Amy. Dahil imposible nga niya yung gawin. At ang bagay na yon, ang kahuli-huli ang gagawin ni Amelia para magkaroon nga ng maginhawang buhay, ang gumamit ng ibang tao. O siya, basta kapag may kailangan ka, katukin mo na lang ako sa kwarto ko. Ani pa nga ni Marinette. Matulog ka rin minsan girl ha, mukha ka ng zombie eh. Dala ng sobrang pagod, kahit hindi pa man binalot ng dilim ang buong paligid, ay kaagad nang nilukob ni Amelia ang antok. Napabukadkad ng bangon ng dalaga nang nag-alarm ang cellphone niya na nasa uluhan nga niya. Diyos ko, panibagong pagod na naman po to. Ani nga nito sa isipan habang mabilis naman niyang pinatay ang alarm ng cellphone. Kung nagkataon lang siguro na may pambili ang dalaga ng bagong telepono, talaga namang naitapon na nga niya ang cellphone. Paano ba naman kasi? Ang lakas mag-vibrate. Nagre-reklamo na talaga si Amy sa kanyang isipan dahil kulang na kulang pa ang tulog niya at panibagong night shift na halos 48 hours niya muling lalabanan. Tapos ang ending, delete naman ng sweldo. Pero kapag silang na late, kakaltasan agad. Diyos mio, ang saklap nga talaga sa mundo. Fresh nga na pumasok si Amy sa pribadong ospital na pinagtatrabahuan. Ewan ba naman ang dalaga? Kahit ilang araw na nga siyang kulang sa tulog, napapansin pa rin ng mga katrabaho niya na maganda pa rin naman daw si Amy. Aba, malay ba niyang biniyayaan siya ng Diyos ng ganda? Porselana ang kanyang kutis, maganda ang hubog ng katawan, may mga itim na mga mata at ang height na pwedeng isabak sa Miss Universe. Yan nga lang, hindi naman nabiyayaan ng limpak na salapi, kaya kailangan dumoble kayod para sa mga magulang at kapatid na nasa probinsya. Nangako kasi si Amy sa mga magulang na siya na nga ang bahala pagkatapos ng kolehiyo, lalo na sa mga kapatid, ngunit hindi naman lubos na inakala ni Amy na buwis buhay palang maging breadwinner at sobrang nakakapagod. Kung hindi lang talaga niya mahal ang mga umaasa sa kanya, sa kanyang padala kada buwan. Malamang, noon pa nga sumuko si Amy sa mga ito dahil hindi biro, hindi madali. Nagulantang na nga lamang ang mga nurse na kasama nga ni Amy nang may isinugod na dugo ang tao. Hindi naman bago yun sa kanila, pero parang walang aksyon na ginawa ang mga doktor. Hindi naman masyadong maraming pasyente, pero lubos na nahabag ang puso ng dalaga nang sinabi ng isa sa mga kasamahang nurse na ire-refer daw ang pasyente sa pampublikong ospital dahil wala itong pera o kahit na anong dokumento ukol sa katauhan nito. Dok, gamutin niyo na po. Ako nang bahala sa kanya. Buong puso nga, nasaad ng dalaga. Hindi alintanang pagkunot noon ng mga doktor dahil sa sinabi. Alam ni Amy na napaka-unfair nang pinagtatrabaho ang ospital at hindi ka kaagad i-entertain kapag wala kang pera. Duguan na nga ang lalaki at wala nang malay. Ang sabi ay dinala lang ito ng mga rescuers sa ospital na to dahil ito raw ang pinakamalapit at walang pagkakakilanlan ng lalaki.
Nahulog daw ang sinasakyan nitong kotse sa bangin at tinupok ng apoy. Swerte na nga lamang at wala ang lalaki sa loob at tumilapon. Ilang di pa mula sa nag-aapoy nitong sasakyan. Baliw ka na ba Ate Amy? Gulantang nga na tanong ni Eko, ang kaibigan niyang nurse na bakla. Bakla, kailangan niyang magamot. Mahinang sagot naman ni Amy at sinundan ng stretcher ng lalaki papasok sa operating room. Nakakaawa ang kalagayan ng lalaki at mukhang hindi alam ng pamilya nito ang nangyari. Iniisip lang ni Amy ang tumulong dahil kung siya lang din ang nasa posisyon ng lalaki, walang tumulong sa kanya. Hindi nga yun makatao. Tumagal nga ng mahigit 5 oras ang operasyon. Hindi kasama sa mga nurses na pumasok sa loob si Amy kaya naghintay na nga lamang siya sa labas kasama ang baklang si Eko. Pero in fairness akla, ang hot niya, tila kinikilig pa nga ng wika ni Eko. Kaya malakas na siniko nga ni Amy ang kaibigan. Nasa bingit na nga ng kamatayan ng lalaki. Nagawa pa ng baklang to na kumaringking. Sa isip-isip nga niya. Itikom mo nga yung bibig mo, Eko Lestes. Susungal-ngalin talaga kita. Pagkontra pa nga ni Amy sa kaibigan. Ito naman, I'm just admiring the masterpiece of the heavens. Kemeng wika pa nga muli. Nang bakla kaya inirapan na nga siya ni Amy. On duty ka bakla ha. Bumalik ka na sa ward mo. Ang dami mong etchus. Chupi. Pagtutulak pa nga ni Amy sa kaibigan para umalis na nga ito pero nagmatigas pa nga ang karingkeng na bakla. Mabuti na nga lamang talaga at sinita ito ng head nurse nila para bumalik na nga sa trabaho. Ilang oras na naghintay nga si Amy sa labas kahit man hindi niya kaano-anong lalaki. Handa siyang tumulong sa kung anuman ang abot ng kanyang makakaya. At sa kahit na sinong tao naman na nangyari ito, tutulungan pa rin niya kahit babae. Paniguradong sasagutin naman siguro ng gobyerno ang hospital bills ng lalaki kapag nanghingi nga si Amy ng tulong mula sa mga politiko. Siguro naman tutulong nga ang mga yon. Yun nga lang mahihirapan siya, lalo pa't walang pagkakakilanlan ng lalaki. Dahil nga inabot na nga ang dalaga ng oras ng kanyang duty ay pinili na nga lamang niyang iwan muna ang lalaki. Sure naman ang dalaga na gagawin ng mga doktor ang best ng mga ito. Sadyang pera-pera lang talaga ang habol ng iba sa mga ospital kaya madalas natatanggihan ng mga kapos sa salapi. Kung mayaman lang talaga ang dalaga, siya na nga ang sasagot ng lahat ng gastusin ng mga hikahos sa buhay. Ngunit walang-wala rin si Amy. Kaya ano bang magagawa niya? Amelia! Malakas na tawag ng kung sino. Kaya nang ma-realize ng dalagang may-ari ng boses, sa likuran ay nagpatuloy nga sa paglalakad. Ang dalaga ngunit hindi pa man niya nailalayo ang sarili, hinawakan na nga siya sa balikat ng lalaki. Amy, have you eaten your dinner? Sabay na tayo. Nakangiti na sambit ng isang lalaki na kiniinis naman ng dalaga. Naku, hindi pa kasi tapos ang shift ko, Doc Maki eh. Mauna na lang ho kayo. Pagtanggi pa nga ng dalaga na kaagad namang ikinawala, nangiti ng lalaking kaharap. Ako nang bahala, just eat with me. Pangungumbinsi pa nga muli ng lalaki ngunit hindi gusto ng dalaga na kumain kasama nito. She really hates the guts of the doctor. Mabait naman ito ngunit napakamahangin lang talaga at lintik na niligawan pa ng lalaking doktor noon, si Amy. Pero binastad din ng dalaga dahil sa kakaiba nitong ugali. Paano ba naman? Anak ng may-ari ng ospital. Nalintikan na. Sorry Doc. Busy po ako kasi sa rounds eh. Kailangan pa akong maglibot. Papagalitan ako ng head nurse. Pagdadahilan na nga lamang muli ng dalaga ngunit nakikita nga ni Amy ang kagustuhan sa mata ng kausap na kumain na nga sila ng sabay. No worries. I'll deal with it afterwards. Libre ko naman. Diyan lang sa tapat ng resto. Ani pa nga ng doktor na si Maki. Naku, wag na ho, Dok. Busog pa naman po ko eh. Sayang lang yung pagkain. Sige Dok ha, magra-rounds na ako. Wala namang sigurong masama na tumanggi, lalo pat hindi komportable si Amy sa presensya ng lalaki. Madalas pa nga silang siniship ng mga katrabaho at tinutulak pa nga ang dalaga rito ngunit hindi nakikita ni Amy na mahuhulog ang loob sa doktor. Gwapo naman ito at mayaman at talaga namang kagusto-gusto rin pero may hinahanap yatang iba ang puso ng dalaga na hindi niya makita-kita sa lalaki.
Nakasalubong nga ni Amelia ang kaibigang bakla. Kunot na kunot nga ang noo ni Eko at nang nakalapit na nga ito sa dalaga ay basta na lamang siyang kinurot nito. Hoy, bruha! Nakita ko yun ha. Aba, ang ganda-ganda mo naman para tanggihan ng alok ng Fafa. Ng Fafa Maki na may-ari pa nga ng ospital. Naiinis nga na padyak ng dalaga. Crush kasi ng Bruhilda ang bakla si Doc Maki. Kung kaya kung magalit ito kay Amy ngayon, wagas. Subusog pa ako eh. Kibit balikat naman na sagot ng dalaga kahit ang totoo ay kanina pa nga siya nagugutom. Sadyang tinanggihan lang talaga niya ang doktor para hindi na nga ito mag-isip ng kung ano-ano. Nek-nek mo, Amelia Santander. Kung nasa akin lang talaga ang festlock mo, ako sana ang mahal ni Maki May Loves. Arte pa nga na wika ng bakla, kaya malakas na nga lamang na tinampal ni Amy ang kaibigan at mukhang nasa ibang dimensyon na naman ang isipan. Di ikaw ang sumama, kainis to. Irap na nga lamang ni Amy bago nilagpasan ng kaibigan. Napatigil nga si Amelia nang madaanan nga niya ang room ng lalaking hanggang ngayon ay wala pang haring malay. Nilipat na nga ito ng regular room at may nakakapit na mga machines sa katawan ng lalaki. Pinihit ni Amy ang seradora upang makapasok nga sa loob ng kwarto. Pinagmasdang mabuti ni Amy ang natutulog na lalaki. Gwapo ito katulad ng mga napapanood niya sa TV. Artistahin ang mukha, kurba rin ang pilik mata, maninipis ang mga labi na may mga makakapal na kilay at tila inukit na ilong sa sobrang tangos nito. Napaatras na nga lamang si Amelia nang tila may kung anong kaba ang nagpatibok ng mabilis sa kanyang puso. Tali-daling ang lumabas ang dalaga nang mapagtanto nga niyang bilis ng pagkarera ng kanyang puso habang nakatingin lamang sa lalaking walang malay na tao. Muli ngang sinulyapan ni Amy ang lalaki bago tuluyang nilisan ng kwarto. Lumipas ang halos 1 taon, ngunit wala pa rin kahit na anong balita sa pamilya ng lalaking mapasa hanggang ngayon, hindi pa rin dinadatnan ng malay. For almost a year ay si Amy nga ang nag-aalaga sa lalaki pero wala pa rin na kahit na anong pagbabago na nakikita ang mga doktor dito. Alam naman ni Amy na magigising din ang lalaki balang araw. Araw-araw nga niya itong pinagdarasal kahit hindi niya kakilala. Lubos nga silang nagtaka nang maipalahat-hala sa pahayagan ng nangyari tungkol sa lalaki at wala man lang sinong pamilya ang naghanap. Kawawang nilalang. Ani pa nga ng isipan ni Amelia habang pinupunasan ng basang bimpo ang katawan ng lalaki para maging malinis naman ito. Itataas na nga sana ni Amy ang basang bimpo at ang kamay ng lalaki upang linisan ang braso nito nang bigla nitong iginalaw ang dalawang daliri, kaya mabilis na pinuntahan nga ng dalaga ang nurse at ang doktor upang ipaalam sa mga ito na malapit na ngang magkamalay ang pasyente. Sa wakas, mukhang dininig na rin ng Diyos ang kanyang panalangin. Check the vital signs of the patient. Wika pa nga ng doktor. Mabilis ang tibok ng puso ni Amelia nang biglang nagmulat nga ng mga mata ang lalaki. Halos kapusin na nga ng hininga ang dalaga nang direktang tumama sa kanyang direksyon. Ang paningin ng lalaki ngunit higit na mas nagpawindang sa dalaga ay ang kulay berde nitong mga mata na tila isang kagubatan ng puno ng mga magandang bulaklak at napakagandang pagmasdan. Gising na po ang pasyente, Doc. Kinakabahan nga ng wika na Amy at pautal-utal pa nga. Nakatitig pa rin sa mata ng lalaki. Water. Paus nga na wika ng lalaki kaya dali-daling kumuha nga si Amy ng tubig sa lamesa sa sobrang niyang kaba. Do you feel anything uncertain? Masakit ba ang katawan mo? Seryosong tanong pa nga ng doktor pero tila naguguluhang umiling-iling ang lalaki. Inilibot nga ang tingin sa buong kwarto na para bang may hinahanap. Nasaan ako? Naguguluhan pa nga nitong tanong. Do you remember anything, sir? Ano pong pangalan niyo? Tagasan po kayo? Sunod-sunod nga na tanong ni Amy sa lalaking pasyente, ngunit bigla na nga lamang itong namilipit sa sakit at hawak-hawak ng mariin ang ulo kaya kinakabahang napaatras ang dalaga. I don't remember my name. Nagugulhang wika nga ng lalaki at muling namilipit nga sa sakit. Kaya kaagad nga na sinuri ng doktor ito. Doc, mahinang wika pa nga ng lalaki habang hinahawakan ng doktor na tila humihingi rito ng saklolo.
Nahabag masyado ang puso ni Amy kaya hindi niya napigilang mapaluha dahil sa kaawa-awang kalagayan ng lalaki. Nagtanong pa nga nangiilan ng doktor ukol sa katauhan ng lalaki pero wala itong maalala kahit ni isa at binigyan na nga lamang ito ng pampakalma upang muling makatulog dahil sa labis na pamimilipit na sakit ng ulo nito. Ano pong nangyari sa kanya, Dok? Nag-aalalang tanong pa nga ni Amy sa doktor nang nakalabas na nga sila sa kwarto ng lalaki. Posibleng tamang iniisip ng dalaga na may amnesia nga itong ngunit kaano kalala. Base sa pinapakita niya ngayon ay may post-traumatic amnesia ang lalaki. Pwedeng magising, pwedeng paggising mamaya. Maalala niya ang lahat ngunit posible rin na umabot yun ng buwan o taon. Sagot pa nga ng doktor na ikinabigla nga ni Amy. Sa TV niya lamang nakikita o napapanood ang amnesia na yan. Kahit pa man nurse siya, ay wala pa man din silang na-encounter na pasyente na nagkaroon nito bukod sa lalaking may mga berdeng mata. Matapos ang shift, ay muling pinuntahan nga ni Amy ang lalaki at nakita nga niya itong gising kaya pumasok agad ang dalaga sa kwarto nito. Hi, maliit nga na wika ni Amy. Anong kailangan mo? Masungit na wika nga ng lalaki sa kanya kaya natigilan ng dalaga. Isa ako sa mga nurses dito. Nais ko lang sanang kumustahin ang kalagayan mo. Sabi pa nga ni Amy pero tanging pagkunot sa noo lamang ang ibinigay ng lalaki rito. Sa kalagayan ko to? Tingin mo maayos ba ako? Sarkastiko pa nga. Nasaad ng lalaki na nagpapantig nga sa tenga ni Amy. Aba, ito na nga ang gustong tulungan. May gana pa talagang magsungit. Sungit-sungit naman ito. Akala mo talaga. Ani pa nga ni Amy. Kung alam mo lang na akong nag-alaga sa'yo ng 1 taon, no? Dagdag pa nga nito sa isip. Madalas naman na nakaka-encounter nga siya ng mga pasyenteng masasungit pero kuhang-kuha ngayon ng lalaki ang inis ni Amy mula ulo hanggang paa. Ika-100 ka ng nurse na pabalik-balik dito at tinatanong ako ng tinatanong, may amnesia nga diba? Bakit pa kayo nagtatanong ng pangalan ko? Tila naiinis na nga nasambit ng lalaki. Hindi naman alam ng dalaga ang ginagawa ng mga kasamahan, lalo pa at mga etsyosera ang mga yon at mukhang ang mga bakla ang leader dahil nakuwento nga ito kanina kay Amy na sobrang gwapo raw ng pasyente nila at bet na naman ng baklang si Echo na animoy may pag-asa. Napailing na nga lamang si Amy sa kaibigang bakla. Sabihin mo, Gabo ang pangalan mo. Akong nagpangalan sa'yo nang matigil na sila. Pag nagtanong ulit, yun ang sabihin mo. O kaya sabihin mo, baby kita. Aba, singhal pa nga ni Amy. Nawalan na nga ng preno ang bibig ng dalaga at kung ano-ano na lang ang lumabas. May pagkalukaret din talaga. Baliw ka ba? Nagtatakang wika nga ng lalaki na ikinalaki naman ng mata ng nurse. Ito naman, baliw agad. Para lang tigilan ka ng mga yun. Tinutulungan lang kita. Defensive pa nga nasambit ng dalaga. Bigyan mo ako ng gamot para maalala ko kaagad ang katauhan ko. Ako rin nagugulhan eh. Parang boss pa nga. Nautos ng lalaki na ikiniiling na nga lamang ng dalaga. Wow, mukha ba akong fairy para to pa rin ang mga kahilingan mo? Nurse ako uy. At saka anong gamot? Walang gamot sa amnesia. Bobo nito. Nainis nga na wika ni Amy. Ayan na naman ang bibig niyang sobrang brutal. Bakit ba ako nawala ng alaala? May nakita ba kayong gamit sa akin? Tanong pa nga ng lalaki. Sus, akala mo naman talaga ang lakas-lakas samantalang pinapayuhan pa nga ito ng doktor na huwag na ngang magtanong ng kung ano-ano para hindi matrigger ang alaala nito at baka sumakit na naman ang ulo pero mukhang pursigido talaga ang lalaking masungit. Bukod sa suot mong damit ng araw na dinala ka ng rescue rito sir, wala na ho silang iba pa na na-recover. Nasunog ho lahat ng nasa loob ng kotse niyo. Sagot nga ni Amy. Can you at least leave me for a while? Balik kayo rito ng balik eh. Seryosong wika na nga lamang ng lalaki na tila nalungkot sa sinabi niya. Tila wala sa huwisyo at parang galit sa mundo. Aba naman, kahit siguro kung si Amy ang nasa posisyon nito, malamang magagalit din sa kalagayan niya. Gutom ka ba? May kailangan ka pa? Tanong nga muli ng dalaga. Mukhang nakukulitan na nga talagang lalaki kay Amy dahil tinitigan na nga siya nito mula ulo hanggang paa. Gusto ko ng katahimikan at hindi makita
Yang pagmumukha ng kahit na sino. Pwede ba yun? Inis na inis nga ng sambit ng masungit na lalaki, kaya napataas na nga lamang ng dalawang kamay. Si Amy na tila sumusurrender na nga sa kadaldala nito. Nga pala, hindi pa nga pala ako nagpapakilala sa'yo. I'm Amelia Santander, one of the nurses here. Paglalahad pa nga ng kamay ng dalaga, sa harapan ng lalaki ngunit humigalang ito at tinalikuran nga si Amy, kaya naiinis na tumaas ang gitnang daliri ng dalaga sa nakatalikod na lalaki. Napakabugnutin, akala mo naman talaga. Naiinis nga na wika pa nga ng isipan ni Amy bago nga niya tuluyang iwan ng lalaki. Si Amy ang naging personal nurse ng lalaki. Yun nga lang, sobrang sungit nito na animoy nakalunok ng ilang libong ampalaya dahil sa ugaling pinapakita nito kapag kaharap ang dalaga katulad na lamang ngayon nang naghatid nga si Amy. Nang umagahan ng lalaki, masamang-masama itong nakatutok kay Amy nang bumukas ang pintuan ng kwarto nito. Huwag mo kong titigan ng ganyan dahil nananapak ako ng gwapo. Sinasabi ko sa'yo. Seryosong wika nga ng dalaga at marahang inilapag ang dalang pagkain sa lamesa na malapit nga sa kama ng lalaki. Umayos ka na riyan. Huwag mong sabihin na susubuan na naman ulit kita dahil susungal-ngalin na talaga kita ng kutsara. Inis na inis nga na saad ni Amy dahil hanggang ngayon ay nakatitig pa rin ng masama sa kanyang lalaki. Kahapon pa niiinis si Amelia kay Gabo dahil ginawa na nga siyang katulong ng lalaki. Ayaw nitong kumain ng hapunan dahil masakit daw ang katawan, kaya sinubuan na nga lang ito ng dalaga at kailangan nitong uminom ng gamot at hindi pwedeng walang kain. Naaalibad ba rin ako sa mukha mo? Nakakasawa. Hani pa nga nito. Wala bang ibang nurse dito? Doon na nga sumabog ang inis na kinikimkim ni Amy kung hindi lang talaga niya naiisip na malalim ang pinanghuhugutan at pagsubok ng lalaki. Matagal na nga niya itong binugbog. Malakas na sinipa nga ni Amy ang kama ng lalaki. Mabuti nga at kama lang dahil kung wala talaga itong sakit. Nako, hoy, para sabihin ko sa'yo na hindi nakakasawa tong ganda ko, no? Aba, hinahanap pa nga ako ng ibang pasyente. Tapos, hindi mo man lang ma-appreciate ang ganda ng nag-iisang nurse, Amy, sa ospital na to? Umuusok nga. Gawi ka ng dalaga pero maliit na napangisi lamang si Gabo. Dahil sa nakakaaliw, ang namumula sa inis na mukha ng dalaga. Who says you're pretty? Tumikim nga si Gabo dahil pinipigilan niya lamang mapangiti dahil paniguradong mas maiinis ang dalaga sa tanong niya. Alam mo ikaw, wala ka talagang taste sa mga magaganda. Sa bagay, ang pangit mo rin naman kausap. Irap nga ni Amy at nagpupuyos lang talaga siya sa lalaki at baka masuntok nga niya ang mukha nito at masisante pa nga siya sa ospital. Sinong nagsabi na maganda ka? Mabilis ulit na napabaling ng tingin si Amy dahil parang mali yata ang narinig niya mula sa bibig ng lalaking antipatiko. Naku, kung alam lang talaga ni Amelia na ganito ang ugali ng lalaking to, sana hinayaan na lamang niya sa ospital na wag itong tanggapin nang nag-agaw buhay ito. Ani pa nga ng masamang boses sa utak ni Amy. Pero syempre, Charles lang. Joke only. Ani pa nga ng may moralidad niyang isipan. Subuan mo muna ako, nakakatamad kaya kumilos. Muling sabi nga ng lalaki habang nakangisi kaya na padabog na dinampot ng dalagang tray ng pagkain para pakainin nga itong aso niya. Pasalamat ka talaga at hindi ka pa dinidischarge ni Doc dahil kapag nagkataon, paduduguin ko talaga yung bibig mo. Pagbabanta pa nga nasabi ni Amy na ikinatawa ng malakas naman ng lalaki. Tila natunaw naman ang puso ni Amy bigla nang makita nga niya for the first time ang ngiti at tawa ng lalaki. Paano mo paduduguin ang uso ko, Nurse Amy? Ikikis mo ba ako hanggang sa dumugo ang lips ko? Nakangisi na tanong pa nga ni Gabo at mas lalong lumaki ang ngiti ng lalaki nang namula biglang mukha ng nurse na kaharap. Oo, ikikis-kis ko sa semento yung uso mo, heyop na to. Inis na inis nga na wika ni Amy pero ramdam ng dalaga ang pag-iinit ng kanyang pisngi sa sinabi ng lalaki at nakakahiya yun. Lalo pa at porselanang kanyang kutis kaya madali na mag-react ang kanyang balat. Paniguradong nakita ng lalaki yung pamumula ng dalaga
dahil sa pagnisinga ng mga mata ng antipatikong lalaki. Nurse Amy is blushing. Kinikilig ka sa possibility na maghahalikan tayo, no? Saad pa nga ng pinangalanan niyang lalaki na si Gabo. Nanunukso nga ito. Hoy, Gabo, tigil-tigilan mo ko ah. Itatarak ko talaga tong swero sa'yo. Nawawalang ganang saad na nga ni Amy. Makalipas ang 1 linggo, inaprubahan na nga ng mga doktor na pwede nang makalabas sa ospital ang lalaki. Ngunit saan ito pupunta? Kaya sa walang pagdadalawang isip ay sinabi ni Amelia. Sa mga kasamahan na sa kanya na muna titira ang lalaki. Umangal pa nga ang kaibigang si Eko ngunit final na nga ang desisyon ng dalaga. Walang maalalang lalaki sa tunay nitong katauhan, ni sarili nito na pangalan hindi maalala. Kaya nais na lamang tumulong ni Amy sa lalaki. San mo ko dadalhin? Nakataas ang kilay nga na saad ng lalaki. Mukhang naiinip na nga sa kahihintay kung kailan matatapos ang shift ni Amy sa ospital. Sa apartment ko, patanong na wika ng dalaga. Bakit? Ayaw mo ba? Ako na nga itong nagmamalasakit sa'yo eh. You really want to help me? May hidden agenda ka no? Ikaw bang dahilan kung bakit na-aksidente ang sasakyan ko at nawalan ako ng alaala? Sunod-sunod pa nga na tanong ni Gabo na kiniinis nga ni Amy. Aba, wala siyang ginawang masama pero masamang-masama na nga ang tingin ng lalaki sa kanya. Minsan talaga, ang hirap tumulong, ang hirap gumawa ng mabuti sa kapwa-tao. Alam mo, nabubuwang ka na. Nagmamagandang loob na nga ako, ginawa mo pa akong kidnapper. Puwisit na to. Irap nga ng dalaga habang inaayos niyang bag para tuluyan na nga silang makauwi. Pero hoy, sigurado ka bang wala kang hidden agenda sa pagtulong sa akin? Nakataas nga ang kilay at paninigurado muli na tanong ng lalaki kaya napakamot na nga lamang ulit ng ulo si Amy. Oo na, bukod sa gwapo ka naman, pwede kitang mapagkakitaan. Ngumisi na nga lamang si Amy. Kaya napatras ang lalaki. Paparentahan kita sa mga baklang kilala ko. 5,000 per month. Seryosong wika pa nga ng dalaga at nilapitan ng lalaki at pinanlisikan nga ng mata. Naku, siguradong papatok tong magiging negosyo ko. Nakakalokang tawa pa nga ni Amelia nang makita nga niya na medyo natakot ang lalaki. Kaya lumakas ang kanyang halakhak at nakahawak pa nga sa tiyan dahil sa lakas ng kanyang pagtawa. You're not serious about it, right? Kinakabahan na tanong nga ng lalaki nang makita niyang naluluha sa kakatawang babaeng nurse. Nabubuwang na nga siguro to. Eh depende kapag nainis ako sa'yo. Irap pa nga ni Amy habang naghihintay pa rin sila nang masasakyan sa labas ng ospital. Maganda ka na sana pero mukha kang tanga. Wala sa sariling nasabi nga ni Gabo na sana ay sa kanyang isipan niya na nga lamang isa sa tinig. Pero nadulas pa nga talaga siya at napalakas ng sabi kaya matigas na tinitigan ngayon ng babae, si Gabo. Kung nakakamatay lamang ang tingin, malamang nakabulagta na nga ngayon ng lalaki. Eh maganda naman talaga ako eh, kahit hindi mo pa sabihin. At saka hindi ako syunga, baka ikaw. Paghirap nga ni Amy at basta na nga lamang tinalikuran ang lalaki. Aba, walang yan na lalaki, may pa-appreciate na nga sana. Sinamahan pa talaga ng masakit na salita. Kakainis talaga. Wika nga ng boses sa isipan ni Amy. Alam ni Amy na nasa kanya nga ang mga mata ng mga katrabaho lalo pa at nagpresenta ang dalaga na sa apartment niya muna tumira ang may amnesia na lalaki. Ano pa man ang tingin ng tao sa kanya? Ay pakialam ba ng dalaga? Bahala na ang mga chismosa riyan. Nahusgahan siya basta ba malinis ang kanyang intensyon. Dumating sila sa masikip na apartment ng dalaga, kitang-kita pa nga ni Amy ang tila disgusto sa mga mata ng lalaki na mabungaran nga nito kung gaano kaliit ang espasyo na inuupahang kwarto ng dalaga. Saan ako matutulog? Tanong pa nga ni Gabo habang inililibot nga ang mga mata. Maliit man ang tinitirahan ng nurse ay malinis naman ang buong sulok. Sa sofa ka na lang, alangan namang sa kwarto ko pa diba? Ani nga ni Amy habang kinukuha nga ang mga kalat na nasa upuan. Hindi ako kasya riyan. Turo naman ni Gabo sa maliit na sofa ng dalaga. Bakit ba kasi napakalaking tao ng lalaki? Nagmumukha tuloy bahay ng duwende ang apartment ni Amy. Dahil munti ka na nga maabot, ni Gabo ang kisame. Kung sa kwarto ka matutulog,
Sinisigurado mo bang wala kang gagawin sa aking masama ha? Nakataas nga ang kilay, nasaad ni Amy. Pinasadahan lang siya ng lalaki ng tingin, mula ulo hanggang paa at maliit na ngumiti ng sarkastiko. I can't remember anything, but I guess you are not my type. Kibit balikat pa nga napasaring na sagot ng lalaki kaya napataas ng sobrang kilay ni Amy. Eh di wow, not your type, not your type. Para namang type rin kita. Mahigpit na irap nga ni Amelia sa antipatikong lalaki na walang maalala. Huwag ka munang pumasok sa kwarto aba. Liligpitin ko lang yung mga panty ko. At saka bra, baka kung ano pang gawin mo dun eh. Pag nasaan mo pa. Wow, mukha ba akong panty stealer? Para namang maganda yung panty mo. Eh mukhang nagsusuot ka pa ng mga cartoons na panty. Sa sobrang inis ni Amy sa lalaki, hindi na nga niya napigilan batuhin ito ng sapatos. Para nga silang mag-asawa na nagbabangayan at nagbabatuhan. Mabuti na nga lamang at nakailag nga ang lalaki. Naku, wala na talagang pakialam ang dalaga kahit pa may amnesia ang lalaki. Alam mo ikaw, naiinis na ako sa mga sinasabi mo ah. Tinuturo pa nga ng dalagang lalaki habang nakapamewang. Sino ba naman ang nagsabi? Kasi kay Amy nakupkupin ng lalaki sa puder. Paano ba naman kasi? Yun ang parang binubulong ng konsyensya sa kanya. Ayan, tumataas tuloy ang dugo niya. Nilinis na nga muna ng dalaga ang kwarto. Kasya lang ang isang tao sa kanyang kama, kaya malamang sa sahig matutulog ang lalaki. Dahil kung sa sala man ito, ay hindi na nga magkakasya pa si Gabo sa sahig sa may sala. Marami kasing nakatambak doon na gamit ni Amy, kaya bahala nang mag-adjust ang lalaki sa sahig. Natapos na nga ang dalaga sa paglilinis sa buong kwarto kaya naisipan nga niyang magluto ng hapunan nila ngunit papasok pa nga sana ang dalaga sa maliit niyang kusina ng mabungaran niyang lalaki na nakatalikod habang nagluluto ito. Bigla nga itong lumingon sa kinatatayuan ni Amy. Parang nagulat ito ngunit kagad namang nakabawi at tinaasan ng kilay ang dalaga. What? Singhal pa nga nito na para talaga ito pa ang may-ari ng kusina ni Amy. Marunong ka magluto? Baka naman susunugin mo pa tong kusina ko ah. Malakas na sabi nga ni Amy pero hindi man lang ito sumagot at tumiling lang. Hindi ko maalala ang lahat pero mayroon ka namang cellphone kaya I use it to search online to cook. Sabi pa nga nito bago nagsandok ng kanin at talaga namang adobo pa ang niluto nitong ulam kaya kaagad na nag-react ang mga bulate sa tiyan ni Amy nang makitang pagkain. Tahimik na kumain ng dalawa at mas nagulat pa nga ang dalaga na mismong lalaki na nga ang nagpresenta na ito na lang ang maghuhugas ng pinggan. Kaya hindi nang umimik pa ang dalaga at hinayaan na lang ang lalaki. Pumanhik na nga si Amy para ayusin ang higa ng lalaki. Hindi ako komportable rito sa sahig. Reklamo pa nga ng lalaki. Kaya malakas nga na napaungot ang dalaga. Mukhang mayaman pa yata itong lalaki. May amnesia na ito at talaga namang hindi sanay ang katawan sa malamig na sahig. Aba, edi magtiis ka riyan. Alangan na mga akong matulog dyan sa sahig, diba? Naiinis ngang ipinikit ni Amy ang mga mata. Nang hindi na nga sumagot ang lalaki at ilang minuto pa nga niyang pinapakinggan ng paligid pero baliktad ng baliktad ng pwesto ang kasama kaya naiinis na nga na napatayo ang dalaga upang tignan ang lalaki. Ngunit nahabag ang puso ni Amy nang makita ang namamaluktot na si Gabo sa maliit na espasyo ng sahig sa kwarto. Sige na. Tumayo ka na riyan. Kasya pa naman tayo sa kama eh. Maliit na wika nga ng dalaga at niyugyug ang balikat ng lalaki. Hindi na muling dinalaw pa ang dalaga ng antok dahil sa lakas ng paghilik ng lalaking katabi niya. Ngunit higit pa man doon ang ipresensya ng lalaki na dahilan kung bakit malakas ang pagtibok ng puso ng dalaga. Papabaling na nga sana si Amy ng pwesto para hindi na nga niya maramdaman ang pagtama ng hininga ng lalaki sa kanyang mukha. Nang biglang gumalaw nga si Gabo at dinantay nito ang braso sa bandang bewang ng dalaga kaya napasingap nga sa gulat si Amy. Sleep now, Amy. Paus pa nga na wika ng lalaki habang nakapikit pa nga rin ang mga mata. Kaya malakas man ang paghuhuramentado ng puso ng dalaga ay kung may ano nga sa sinabi ng lalaki na ngayon ay para ng tuko sa higpit ng pagkakayakap kay Amy at basta na nga lamang dinalaw ang dalaga ng antok. Siguro ay dahil naging komportable nga siya sa init ng yakap ni Gabo sa kanya talaga namang kay ganda ng kanyang pagtulog at panaginip ng gabing yun.
Days went fastly. Naging maayos naman ang samahan ni Gabo at ng dalaga. Ang lalaki na ang gumagawa ng gawaing bahay, tigalaban naman si Amy pati nga underwear ng dalaga ay hindi nakaligtas sa lalaki dahil walang keme na nilabhan yun ng lalaki at naging maayos naman ang trato nila sa isa't isa. May bangayan pa nga rin paminsan-minsan. Pauwi na nga sana si Amy galing sa ospital. Buong araw na pagod nga ang dalaga dahil sa dami ng pasyente ng araw na yon at ilang araw na nga rin na masama ang kanyang pakiramdam. Kaya nang umuwi nga siya ay mainit na mainit ang katawan ni Amy at mukhang dinalaw na nga siya ng lagnat. Nahihilo na pumasok nga si Amy sa apartment. Papabukas na nga sana ang pintuan nang biglang nagdilim nga ang paningin ni Amy sa apartment. Napahigpit pa nga ang hawak ng dalaga sa doorknob. Bigla namang napaluhod ang babae nang bumukas ng biglaan ang pintuan. Mabuti na lamang nasalo siya ni Gabo. Okay ka lang? Mahigpit nga na niyakap ni Gabo ang dalaga. Ngunit napapidlag ang lalaki nang maramdaman nga niyang sobrang init ni Amy. May lagnat ka. Mahinang wika pa nga ng lalaki bago hinawakan nga ang noo ng dalaga upang i-check nga ito. Gabo, paos na wika nga ni Amy at iniwas ang noo sa lalaki pero tumikhim lang ito at inakay papaupo ang dalaga sa maliit na sofa. Kukuha muna ako ng tubig sa kusina. Huwag kang gumalaw at baka mahilo ka na naman. Seryosong wika nga ni Gabo at dali-daling kumuha ng maligamgam na tubig sa kusina. Nag-aalala tuloy si Gabo sa dalaga dahil ilang araw na nga itong hindi umuwi sa apartment. At kahit naman may cellphone ng lalaki na bigay ni Amy, lumang cellphone raw ito ng babae. Hindi man lang ito nag-text o ano kaya malamang ay pagod na pagod nga ito sa trabaho kaya nilalagnat. Drink it. Bakit ka ba kasi nagpapabaya sa sarili mo, Amelia? Naiinis pa nga natura ng lalaki habang tinatanggal nga ang sandals na suot ng dalaga habang nakapikit na nga lamang ito sa sofa. Kasalanan ko bang nilagnat ako? Paos ngunit sarcastic pa nga rin na wika ni Amy kaya napailing na nga lamang si Gabo. Napaka talaga ng dalaga. May sakit na nga, may gana pa talagang magtaray. Ani pa nga sa isipan. Pahinga rin kasi minsan. Puro ka kasi trabaho, ayan, nilalagnat ka na. Parang nanay nga na pinagalitan ng lalaki si Amy. Marami kasing pasyente ng buong linggo. Kulang kami sa mga nurses. Kasi nag-resign yung iba, kaya doble shifting kami palagi. Kailangan kami. Mahinang paliwanag pa nga ng dalaga. Dahil hindi talaga titigil yang si Gabo sa pagbubunga nga. Pero napabukas ng mata ang dalaga ng pinatong nga ng lalaki ang mga paa ng dalaga sa hita nito at minasahe si Amy. Matulog ka na muna. Nakaka-relax ito kaya makakatulog ka ng maayos. Mahinahong wika nga ng lalaki kaya kaagad na dinalaw nga ni Amy ang antok. For weeks kasi ay ilang oras na nga lang ang naging tulog niya dahil on-call sila palagi. Ito ang mahirap sa pagiging nurse sa sariling bansa dahil hindi nabibigyan ng halaga ang mga frontliners na katulad nila. Walang sapat na sweldo kapag nag-overtime sila pero kapag late naman ay kaltas ka agad. Minsan gusto na nga lang ulit bumalik ni Amy sa pagiging bata. Yan bang walang problema at laro-laro lang. Napakahirap kasi ng realidad ng mga matatanda. Kung pwede lang silang magtrabaho ng magtrabaho, bakit hindi? Ngunit kailangan din ng katawan ng pahinga upang makasurvive pa sa mga susunod pang araw. Siguro ay tama nga ang sinasabi ng iba na adulting is survival of the fittest dahil talaga namang nakakabarako ang paglaban mo sa araw-araw. Sabayan pa ng ilang oras na trapiko papunta sa duty kaya mapapasabi ka na lang talaga, minsan kunin niyo na lang ako Lord. Kinising na lamang ni Gabo ang dalaga na matapos na nga siyang makapagluto ng hapunan ngunit napapitlag nga ang lalaki dahil sa sobrang init ni Amy at nanginginig na nga ito. Kinakabahan man, para sa dalaga ay ginising at si Gabo na ang nagsubo ng pagkain sa dalaga para sa sarili nito. Talaga namang umiiyak pa nga si Amy pagkatapos kumain dahil sa sobrang sakit ng ulo ng dalaga. Ang lalaki naman ay hindi alam ang gagawin kaya niyakap na nga lamang niyang dalaga at pinainom ng gamot. I'll help you go to bed. Magaan na hawak nga ni Gabo sa balikat ng dalaga para hindi ito madapa o ano dahil mukhang nahihilo pa nga rin hanggang ngayon si Amy. Kaya ko na. Maliit na wika nga ng dalaga at nauna nang maglakad.
Umabot nga si Amy sa kama pero kaagad na nagdilim ang buo niyang pananaw at binalot na nga siya ng kung ano at muntikan na nga siyang mapaluhod sa nilalakaran. Mabuti na lamang at nakaalalay nga ang lalaki sa likuran niya at baka nabagok pa nga ang kanyang ulo. Hindi mo kaya. Napakatigas talaga ng ulo mo, Amelia. Naiinis nga na kinerga ni Gabo ang dalaga ng muntikan na nga na naman itong matalisod dahil sa hilo. Kinarga ito ng binata na parang bridal style at hindi na nga nakaimik ang dalaga at lumakas pa nga at bumilis ang kabog ng dibdib. Nagising na lamang ang dalaga na may mabigat na mga braso ang nakayapos sa kanyang katawan at sobrang ayos na nga ng kanyang pakiramdam. Umungot ang dalaga at binuksan ang mga mata upang makita ang isang tagpo na sobrang nagpadugong-dong ng malakas sa kanyang puso. Ang mga brasong nakapulupot ay walang iba kung hindi kay Gabo. Mahimbing pa nga rin ang natutulog ang lalaki at maliit pa nga na humihili kaya hindi maiwasan ni Amy na palihim ng umiti habang pinagmamasdan ng gwapong lalaki. Kung kilala lang sana ng dalaga, ang tunay na katauhan nito ay marahil pwede niya itong ibigin. Ngunit alam ng dalaga na hindi imposibleng mahulog siya kay Gabo dahil maalaga ito. Sa loob ng ilang buwan nilang pagsasama sa isang tahanan, ay naramdaman nga ni Amy kung gaano karesponsable ang lalaki at tinuring nga siya nitong prinsesa kahit pa man na madalas nilang inaalaska ang isa't isa. Gising ka na pala. Paus nga na wika ni Gabo habang nakadilat nga ang mga mata kaya biglang napaiwas ang tingin ng dalaga sa lalaki. Pero sa loob-loob pa nga ni Gabo ay napaka-cute ng dalaga dahil kanina pa lamang nagising ang kanyang diwa. Ngunit nang gumalaw ang dalaga ay pinili niyang pumikit. At pinakiramdaman na nga lamang ito. Ang gwapo ko no? Maliit nang umiti ang lalaki sabay kindat sa dalaga pero umirap lang ito. Feeling. Asik na nga lamang ni Amy pero kinakabahan ng dalaga dahil sa kakaibang tingin na ginagawad nga ng lalaki sa kanya at mas lalo pang humigpit ang yakap nito sa bewang ng dalaga. Lumubay ka na sa akin, yakap-yakap ka pa. Kaano-ano nga ulit tayo? Nakataas nga na kilay na tanong nga ni Amy. Pero isang mapanuksong ngiti lang ang binigay ni Gabo. If I remember it correctly, you said I'm your baby. Malukong sagot nga ng lalaki kaya hindi maiwasan ni Amy na kurutin ang tagiliran ng lalaki. Baby mo mukha mo. Tumayo ka na nga riyan at magluto ka na ng umagahan. Pagtulak pa nga ng dalaga sa lalaki na hanggang ngayon ay nawiwili pa rin sa pagyayakap sa kanya. Tumayo ka na, Gabo, aba. Nawiwili ka na sa pagyakap sa akin ha. Singhal pa nga ni Amy pero natatawa na nga lamang ang lalaking tumayo at kumindat dito. Wala man lang bang thank you kiss? Maliit na tudyo pa nga ni Gabo sa nakatitig na dalaga. Ako kaya ang nag-alaga sa'yo kagabi tapos ang init-init mo pa at umiiyak pa talaga, akala mo batang iiwan ng nanay. Mahabang wika nga ng lalaki na nagpamula nga sa mukha ni Amy dahil ganyan na ganyan talaga ang dalaga kapag nilalagnat at kailangan ng mag-aalaga. Kaya nga kapag malubha ang sakit ng dalaga ay nangungutang talaga ang ina nito para lang makaluwas ng Maynila para mag-alaga nga sa dalaga. Salamat nga pala sa pag-aalaga sa akin kagabi ha. Anong gusto mo? Bukod sa kiss at baka masungal-ngal ko pa yung bibig mo. Sarcastic pa nga nasagot ng babae na malakas lamang na tinawanan nga ni Gabo at mabilis na umalis ng kwarto at baka malintikan na talaga siya ng masungit na cute na maganda na si Amelia. Ewan ba ni Gabo na ilang buwan na nga siyang nasa bahay ng babae ngunit tila panatag ang buo niyang pagkatao na umabot pa nga sa puntong natatakot nga siyang maalala ang tunay na siya sapagkat maaaring mabago ang lahat at maiwan nga niya ang dalaga. Amy is a ray of sunshine for Gabo. Ang dalaga ang dahilan kung bakit pinipili nga niyang magising sa umaga kahit pa man hindi niya kilala ang sarili because by just knowing that Amy will be the first person na makikita niya sa paggising ay sapat na upang magpatuloy ngang lalaki. Nakakahiya na nga kay Amy na parang binubuhay na nga si Gabo ng dalaga kaya minsan sumagi na nga rin sa isipan ng lalaki na maghanap ng trabaho. Ngunit hindi niya alam kung saan kaya maghihintay na lamang siya ng kaunting panahon pa at pagkakataon. Tutulungan na nga niya sa gastusin ng dalaga dahil madalas na nga niyang naririnig ang problema ni Amy sa pera na ipinapadala nga nito sa mga magulang sa probinsya.
Sadyang hindi lang sinasabi ng dalagang mga problema nito, pero ramdam naman ni Gabo na nahihirapan na nga ang babae sa pagbabudget lalo pa at sumali pa nga siya sa dagdag na gastusin ng dalaga. Hindi kasi alam ni Gabo kung saan siya magsusimula. Hindi nga niya alam kung anong skills niya na pwede niyang gamitin sa pagtatrabaho, pero kailangan niyang mag-take ng risk at kumilos na. Dahil okay naman ang pakiramdam ni Amy, pinili niya na nga lamang na maligo upang makabalik kaagad sa trabaho, kaya nang lumabas nga siya sa kwarto ay tila nagulat at kinabahan ng dalaga nang magtama ang mga mata nila ni Gabo at sobrang sama ng pagtitig ng lalaki sa kanya. Animoy, may malaki nga siyang kasalanan dito. Bakit? Kinakabahan nga na naitanong nga ni Amy. Anong bakit? Seryosang wika ni Gabo. May sakit ka, Amy. Bakit nakasuot ka ng uniforme? Huwag mong sasabihin sa akin na magtatrabaho ka ngayon. Nakataas nga ang kilay nito na tanong at napalunok na nga lamang ang dalaga at maliit na tumango. Huwag kang mag-alala. Lagnat lang naman to eh. At saka okay naman na ako. Maayos na ang pakiramdam ko. Pangungumbinsi pa nga ng dalaga pero hindi man lang natinag. Si Gabo at Mariin pa nga ring nakatitig sa dalaga. Jesus Amelia, halos magdeliryo ka na nga sa sobrang init mo kagabi. Tapos magtatrabaho ka pa ngayon? Galit na asik nga ni Gabo at mahinahong kinapa ang noo ng dalaga at marahas itong napailing. You're a nurse. You're supposed to know kung magaling ka na ba o hindi. Amelia, may lagnat ka pa. Aba naman, hindi porket tagapangalaga kayo ng kalusugan ay aabusuhin mo ng sarili mo. Go change clothes. Hindi ka magjo-duty ngayon, whether you liked it or not. Pinalpa nga na wika ni Gabo at basta na nga lamang iniwan si Amy sa harapan ng pintuan. Hoy Gabo! Malakas na sigaw pa nga ni Amy at walang habas na sinundan ng lalaki nang makabawi nga ang dalaga sa pagkagulat. Hindi kita tataya, kaya wag mo akong pakialaman. Ay naku, singal nga ng dalaga nang makaharap nga niya muli ang lalaki at kaagad naman nagbagong ekspresyon ng mukha ni Gabo na tila nasasaktan nga dahil sa sinabi ng dalaga. Dahil hindi naman aminin ng lalaki sa mismong harapan ni Amy ay alam ni Gabo na may kakaiba nga siyang nararamdaman para rito. Amy is so special for him and he can't bear the fact na maaaring nauhulog na nga siya sa dalaga, ngunit may kung anong parte sa kanyang utak na nagsasabi na hindi pwede. Pero sobrang halaga na nga ni Amelia ngayon sa buhay ni Gabo. Hindi dahil naging mabait ang dalaga sa kanya, ngunit sa kadahilanang hindi niya maipaliwanag. Ganon naman ang talaga ang pag-ibig, diba? I'm just thinking about your welfare. Paano kapag nakalimutan mong uminom ng gamot? Alam kong hindi ka na naman kakain sa tamang oras at ilang araw ka na namang hindi makakauwi dahil on-call kayo palagi. Hindi naman siguro masama kung magpapahinga ka kahit 2 araw lang, hindi ba? Mahabang wika nga ng lalaki na nagpairap na nga lamang kay Amy dahil tama naman talaga at may point si Gabo. Oo na, daldal mo. Absent na. Irap nga ni Amy bago bumalik sa kwarto at nagbihis na nga ng pambahay. Tama nga naman kasi ang lalaki. She deserves a rest. May sapat naman siyang dahilan at minsan lang naman siya umabsent kaya okay lang din. Mabilis nga na dumaan ang mga araw. Napakadali ng panahon at mas lalong na humaling si Amy sa lalaking kasama niya sa apartment, pero alam ng dalaga na hindi siya pwedeng magmahal ng lalaking may amnesia. Paano na lang kapag may asawa at pamilya pala si Gabo? Pero iniisip na nga lamang yun ni Amy. Tila ilang punyal na ang nakatarak sa kanyang dibdib at parang naluluhan na nga ang kanyang mga mata. Gabo is something na hindi pwedeng ariin ng dalaga. Bakla! Malakas nga na sigaw ni Eko habang tumatakbo palapit nga kay Amy. Kaya napakunot noo nga ang dalaga. Ang ingay-ingay mo kay aga-aga. Naguguluhang tanong nga ng dalaga. Kaya sinabunutan nga siya ng bakla. Pabirong napaigik naman sa gulat ng dalaga. Hoy, Eko ah. Hoy, yung Fafa-hati guy na may amnesia na inampun mo sa apartment mo ay nasa labas habang nagkakatutukan ng tingin kay Doc Maki. Eksaheradong atungal nga ng kaibigan kaya kinakabahang napatakbo si Amy sa labas ng quarter nila. Naku, ang haba ng hair lalo. Hay naku, sige na, labasin mo na, bilis. Gabo, malakas na pagtawag nga ni Amy nang kagad nga niyang makitang lalaki habang nakikipagtigasan nga ng tingin kay Doc Maki
na ngayon ay nakakuyom na nga ang mga kamao. Mabilis na naglakad nga si Amy papunta sa lalaki at nang makarating nga ay mabilis na hinawakan ng dalaga ang braso ng lalaki at hihilain na nga sana papalayo kay Doc Maki. Nagpantig naman ang tenga ni Amy nang nagsalita na nga ang doktor na kaharap. Is this the guy you like, Amy? Your standard is too broke. Hindi nga maalala ang tunay na katauhan. Natatawang panunodyo pa nga ng doktor na mas nagpataas nga ng kilay ng dalaga. Ito ba ang gusto mong lalaki, Amy? Hay, hindi man lang umabot sa talampakan ko ang achievements. What a waste of time. Naiiling pa nga na wika nito habang may mga ngisi sa labi. Kita ng dalaga kung paano nagbago ang mukha ni Gabo na tila nasasaktan at naiinsulto na nga. Kaya humakbang pabalik ang dalaga at muling tinitigan ang hambog na doktor. Hindi lang kita sinagot nang tatapak ka na ng tao. Ganun ba ang epekto ng pambabasted ko sa'yo, Doc Maki? That you are willing to step on people para lang maibida ang achievements mo? Ano bang achievement mo? Bukod sa nakapasa ka lang naman sa medical school dahil binayaran ng tatay mo. Sarcastic at palaban na sagot nga ni Amy na nagpasinghap kay Echo na nasa likuran lang din pala nila. Huwag kang magmalaki kung wala rin naman palang binatbat. Paghirap pa nga ng dalaga at mabilis na hinatak papasok si Gabo sa loob ng ospital. Hoy bakla, baka mapaalis ka sa ospital. Maliit na wika nga ni Echo na tila kabang-kaba. Tila naiiyak nga na wika ng baklang kaibigan pero alam ng dalaga na imposible yung mangyari. Kailangan ng ospital ng nurses at nagkukulang pa nga kaya hindi yun magagawa ng doktor. At saka wala namang maipagmamalaki ang doktor bukod sa ulo nitong walang laman at puro hangin lang. Dahil kung hindi lang talaga ito anak ng may-ari ng ospital, malamang sa malamang. Noon pa nga ito natanggal sa trabaho dahil sobrang maraming pasyenteng nagrereklamo sa kanya. Hindi mo na sana ako pinagtanggol. Nakangiting wika pa nga ni Gabo, kaya naiinis na napairap ang dalaga. Isa ka rin no? Ano ba kasing ginagawa mo dito ha? At saka, huwag kang feeling pinagtanggol ka dyan. Inis na inis lang ako kay Maki. Masyado na kasing mayabang kaya yun. Singhal pa nga ng dalaga kay Gabo. Pero alam ni Amy na sa loob-loob niya ay ginawa niya yon para kay Gabo. Dahil sa unang pagkakataon, aaminin niyang mahal na nga niya ang lalaki. Hindi ka kumain ng umagahan kanina at hindi ka rin nagdala ng baon. Kaya ihahatid ko lang sana to I wasn't expecting that doctor would come my way. Tinatanong ko lang naman sa kanya kung nasan ka. Paliwanag pa nga ni Gabo pero ang mga mata ni Amy ay nasa lunchbox na hawak-hawak ng lalaki at may kung iilang paru-paro ang nagsiliparan nga sa kanyang tiyan sa kadahilanang sa unang pagkakataon ay may nagdala sa kanya ng lunch sa ospital. Ay, sana all! May pahatid-hatid ng lunchbox ang fafa mo akla! Tili pa nga na kinikilig na wika nga ni Echo at may papalo-palo pa nga sa braso ni Gabo. Uy, pwedeng makisabay ng lunch sa inyo? Hindi naman siguro yun nakakahiya, di ba? Sabi pa nga nito. Sumabay ka na sa amin, marami naman tong niluto kong adobo Sagot nga ni Gabo, kaya hindi na magkandamayaw pa ang ngising nakapaskil sa mukha ng baklang si Echo. Dahil malapit na nga rin namang mag-lunch at tapos na nga ang shift ni Amy para sa umaga, ay dinala na nga niya si Gabo sa quarters nilang mga nurses at mabuti na lamang at walang taong nang nakapasok sila dahil manunukso na naman ang mga ito kapag nandito nga ang mga ibang nurse. Uuwi naman kasi sana ako ng lunch at mamaya pa ako gabi babalik dito sa ospital. Ani nga ng dalaga habang inaayos nga ang lamesa at baka dumating ulit ang bakla nang makakain na nga sila. Ayaw mo nun? Hinahatiran kita ng lunch. Nakangiting tanong pa nga ni Gabo na may pakindat-kindat pa nga talaga. Thank you pero please naman, huwag ka nang magtanong kay Doc Maki next time. Tumataas yung ultra pressure ko Diyos ko! Malakas nga na buntong hininga pa ni Amy na tila hanggang ngayon ay naiinis pa rin sa hambog na doktor. I didn't know na may something sa inyo dati. Mahinang wika nga ni Gabo dahil natigilan nga siya kanina sa sinabi ni Amy ngunit hindi niya naman masisisi ang doktor sapagkat maganda ang dalaga at napakabait pa. Sadyang matabil lang talaga ang tila na nakasanayan na naman ni Gabo sa ilang buwan ba naman nilang pagsasama. Bakit hindi mo sinagot? Tanong nga ng lalaki
na nagpataas nga ng kilay ni Amy. "Oh, di ba kapag sinagot ko, paano kapag niligawan mo ko? Wala ka ng pag-asa kapag nagkataon." Mapagbirong hirit pa nga ng dalaga na ikinatango nga ni Gabo. "Sabagay, tama ka rin naman dyan." Ngiti pa nga ng lalaki sabay lapit nga sa dalaga at mahinang hinila nga ang braso ni Amy at niyakap ang dalaga. "Thank you, Amelia." Maliit na wika nga ng lalaki habang mahigpit na niyayakap si Amy kaya naguguluhan nga ang dalaga sa inaakto nito. "Thank you for giving me light and hope. Keep smiling, ha? Mga ngiti mo ang dahilan kung bakit gusto ko pang ituloy ang bawat araw na dumarating. Kahit minsan naiisip ko na parang wala ng purpose ang buhay ko." "Huy, may sakit ka ba? Bakit bigla-bigla kang nagiging dramatic, ha?" Naguguluhang wika naman ng dalaga pero maliit lang na umiling si Gabo. "May nangyari ba na hindi ko alam? Pwede mong sabihin sa akin." Mahinahong usal naman ni Amy. "May napanaginipan ako kagabi. Hindi ako sigurado kung totoo ba yun na mga alaala but it says, today is my birthday. And I'm celebrating it with a lot of people with blurred faces." Mahinang wika nga ni Gabo habang nakayakap pa nga rin sa dalaga kaya hinaplos-haplos nga ni Amy ang buhok ng lalaki at mayroong kung anong takot ang dumaan sa puso ng dalaga. "Today or not today, dapat i-celebrate natin yung birthday mo." Nakangiting sagot nga ni Amy pero ramdam niya ang kakaibang takot na bumabagabag sa kanyang puso. Kung bumalik man ngayon ang alaala ng lalaki, wala nga siyang magagawa at hindi niya ito mapipigilan lalo pa at nitong mga nakaraang linggo ay alam ni Amy na palihim na bumabalik nga si Gabo kay Dr. Chavez para makarecover nga as soon as possible. "Pwede ba na lumabas tayo mamayang gabi?" Tanong pa nga muli ng lalaki. "Gusto mo lang yata akong makadate eh." Mapanukso pa nga na saad ni Amy pero tanging mabibilis na tango ang isinagot ni Gabo sa kanya. Kaagad na nag-iwas naman ang tingin ng dalaga sa lalaki at tinago ang muka sa dibdib nito upang hindi makita ni Gabo ang panunubig ng mga mata ng dalaga. Ngayon lang nagmahalan ng lalaki si Amy ng ganito at mukhang hindi pa nga siya papaboran ng panahon. Mukhang masasaktan pa talaga siya. Iba rin talaga ang laro ng tadhana eh. Masyadong masakit, masaya na masakit. Bakit ba kasi nawalan pa ng alaala si Gabo? Pero kung hindi man nangyari ang trahedang yun, ay alam ni Amy na imposibleng magkita sila ng lalaki. Gabo is what Amelia's heart want to be with. Ngunit, paano kung hindi naman pala talaga si Gabo ang para sa dalaga? Hindi totoo si Gabo dahil may totoong pangalan ng lalaking iniibig ni Amy. Hindi sigurado ang dalaga kung pwede pa ba itong mahalin at magmahal dahil nawalan ito ng alaala at kapag bumalik na nga ang mga alaala ng lalaki, paniguradong pipiliin nitong bumalik sa dating buhay na hindi kasama si Amy. Masakit man, ngunit ito ang katotohanang hindi maiiwasang isipin ng dalaga. Their relationship prosperous time went by hanggang sa dumating nga ang pinsan ni Amy sa Maynila at na-meet nga nito si Gabo at inalok ang lalaki ng trabaho bilang isang tubero sa pinagtatrabahuan nga nitong kumpanya. Nakagad namang pinasukan ng lalaki upang tuluyan na ngang makatulong kay Amy. Dahil nga nahihiya nga si Gabo, ay kaagad nga niyang sumang-ayon na magtrabaho bilang tubero. Pinakilala na nga rin kasi ng dalaga si Gabo sa pamilya sa probinsya sa kagustuhan nga rin ng lalaki at nagulat pa nga si Amy. Nakaagad na naging close nga si Gabo at ang tatay niya kahit paman sa video call lang nag-uusap ang dalawa. Papalabas na nga si Amy ng ospital kasama ang baklang si Eko pero laking gulat ng dalaga nang nakaupo nga ang lalaking sobrang gwapo sa isang motor kaya malakas na siniko ng bakla ang kaibigan. "Bakla, ang gwapo ng sundo mo!" Tili pa nga ni Eko habang sabay nga sila ni Amy na nakatitig kay Gabo at may maliit nga na mga ngiti sa labi ng lalaki. "Hey Nurse Amy, wanna ride?" Malakas na saad pa nga ni Gabo kaya kinikilig na naman ang bakla na katabi ni Amy at pinupukol na nga ng kurot ang dalaga. "Kaninong motor na naman yang ginagamit mo ha?" Nakataas na kilay nga na tanong ng dalaga nang nasa harapan na nga siya mismo ng lalaki pero nagulat lang ang dalaga nang tumayo ang lalaki at bigla na lamang siyang hinalikan sa noo. "I miss you po kasi Nurse Amy, kaya sinusundo kita." Maliit namang napatili
ang bakla nang sinabi ito ni Gabo kay Amy, pero parehang napatawa lang ang dalaga at si Gabo dahil sa reaksyon nga ni Echo. Tinatanong pa kita, Gabo ah. Naging seryosong sabi nga ni Amy, kaya bahagyang naging seryoso naman ang lalaki. Kay Kuya Sunny to, hiniram ko muna para masundo kita. Paliwanag nga ni Gabo. Hiniram niya lamang kasi sa pinsan ni Amy ang motor dahil ilang araw na nga rin siyang hindi nakakauwi sa apartment nila ni Amy dahil malayo ang naging kliyente nila buong linggo. Kaya sobrang namiss nga ng lalaki ang dalaga at ang pagtataray nga ni Amy. Paano ba yan? Mauna na ako sa inyong lovebirds ha. Nakakahiya naman kasi sa single na katulad ko ang makisingit sa relasyon nyo, no? Pagbibiro pa nga, may Echo at mabilis na pinara nga ang jeep na paparating. Ingat Echo, salamat sa pagbabantay sa asawa ko ha. Banat pa nga ni Gabo na mabilis lang na sinapak ng dalaga dahil kung ano-ano na lang ang sinasabi. Kumaway na lang ang bakla dahil huminto na nga ang jeep na pinara nito dahil kung hindi lang ay malamang ilang minuto na namang magkukwento ang bakla sa buong nangyari ngayong linggo na iniiwasang masabi nga ng dalaga sa lalaki dahil magagalit nga ito. Panigurado kapag nalamang pinag-iinitan ngayon ni Doc Maki si Amy dahil sa sinabi niya sa doktor noong nakaraang linggo. Libre kitang ice cream babe, may sweldo na ako para sa 1 linggo. Proud, nasaad nga ni Gabo kaya hindi mapigilan ni Amy ang mapangiti. Itago mo na yan, para sa sarili mo. Ani pa nga ng dalaga, pero hindi nga padadaing si Gab dahil plano na nga niya ito. Bahala kang magalit dyan, basta sa labas tayo kakain ngayong gabi. Pasasalamat ko na rin to sa lahat ng nagawa mo sa akin. Sagot nga ng lalaki at mabilis na pinaharurot nga ang motor na kanilang sinasakyan. Tumigil sila sa isang karinderya. Ito ang paboritong kinakainan nga ni Amy noong unang buwan niya sa Manila. Kaya nagulat nga ang dalaga nang huminto sila sa eatery store ni Aling Melba na suki ni Amy noon. Hindi na nga siya nakakabalik dahil sa hectic na schedule at nang dumating nga, si Gabo ay ito naman ang nagluluto palagi. Sinabi sa akin ni Echo na madalas kang kumain dito noon kaya naisipan ko lang na dito ka dalhin. Nakangiting saad nga ni Gabo at hindi nga siya nagkamali nang makita niya ang saya sa mukha ni Amy. Hindi ito mamahalin na resto pero alam ko namang masaya ka sa kung ano man ang kaya kong maibigay sa ngayon. Kaya next time, kapag pinaburan na ako ng panahon, siguro kaya na kitang dalhin sa Wolfgang at talagang magmumukhang mayaman tayo. Hindi naman kailangan yun. Hindi nga naman kailangan maging mukhang mayaman, no? Saad naman ni Amy. Kahit saan pa tayo kumain, okay lang. Basta libre mo. Ma-appreciate ko. Birong sagot pa nga ni Amy. Pero sa loob-loob ng dalaga ay sobrang ang kasiyahan niya. Minsan mang naranasan ni Amy na ma-date sa isang engrandeng restaurant na pangmayaman nang nag-date nga sila noon ni Doc Maki. Wala namang makakapantay sa simpleng karinderya kasama ang lalaking nagpapatibok ng kanyang puso. Dahil kahit saan pa yan, mamahalin man o hindi, hanggat si Gabo ang kasama niyang kumain, alam ni Amy na mabubusog ang kanyang tiyan at puso na rin. Promise ko talaga sa'yo babe, na kapag nakapag-ipon ako ng malaki-laki kakain tayo sa medyo mamahalin na resto dahil deserve mo yun. Nakangiting sad pa nga ng lalaki kaya hindi mapigilan ni Amy na mapayakap sa lalaking minamahal. Never talagang pinaramdam ni Gabo sa dalaga na hindi siya karapat-dapat sa anumang bagay. Palagi mong deserve ang magagandang bagay sa mundo dahil maganda ka. Mabait na. Medyo may pagkamaldita pero mabait pa rin. Saad pa nga nito na pareho lang nilang ikinatawa. Gabo made Amy realize kung gaano ka-valuable ang dalaga na hindi niya kailangan questionin ang sarili sa mga insecurities na nararamdaman niya minsan dahil paulit-ulit na nga na nire-remind ni Gabo na deserve ng dalaga ang mga magagandang bagay. Nakita niya ang worth nito dahil sa lalaki. Gabo will forever be Amy's greatest love at mukhang ang pinakamasakit din na sakit kontra pa ng isipan ng dalaga. Paano ba ako makakapagpasalamat sa iyo ng sobra ha? Sasabihin na nga lang sana yon ng dalaga sa kanyang isipan,
ngunit napalakas yata kaya narinig ng lalaki. Tsaka ako nasasabihin kapag alam ko na kung paano. Natatawang sagot naman ni Gabo. Pagkatapos silang maghapunan sa karinderya, tumambay naman sila ng ilang minuto habang katabi lamang nila ang food stall ng mga turo-turo at kumain na naman silang dalawa. Sa isipan nga ni Amy ay ito ang pinakamagandang gabi sa buong buhay niya habang naririnig nga nilang mga alon sa karagatan at nakatingin nga sila sa maliwanag na kalawakan na puno ng mga bituin at sa lilim ng bilugang buwan. Ay taimtim na napadasal nga si Amy na sana pagbigyan nga siya ng panahon at manatili sila ni Gabo sa isa't isa. Ngunit alam ng dalaga na babalik at babalik ang alaala ng lalaki at maiiwan na naman siyang muli na mag-isa. Kaya ginagawa nga ni Gabo ang kanyang makakaya para kahit papaano matulungan ng dalaga. Nakapagpadala na nga rin ng lalaki sa pamilya ng dalaga na nasa probinsya sa kaunting naging sahod niya. Hindi nga niya lang sinabi kay Amy dahil paniguradong pipigilan lamang siya ng dalaga. As much as possible ay gustong akuhin nga ni Gabo ang hirap na pinapasan nga ni Amy because the girl deserves all the good things in this world. Amy is a good person with a big heart, hindi lang sa pamilya nito pati na nga rin sa ibang tao. Nilibre ng lalaki ang dalaga kahit pa man paminsan-minsan ay maranasan ng dalagang lumabas at makapag-date nga sila. Kaya masayang-masaya nga ang puso ni Gabo dahil sa kasiyahan ni Amy. Panibagong linggo ang dumating at kailangan na nga namang bumalik ni Gabo sa trabaho. Maaga na hinatid nga ng lalaki si Amy sa ospital na pinagtatrabahuan nito bago nga siya pumasok sa kanyang trabaho at mukhang sa ibang lugar na naman sila na-assign sa buong linggo. Nakapagpaalam ka ba ng maayos sa pinsan ko, Gabo? Tanong nga ni Sunny nang malaman nga nila kanina na madedestino nga sila sa isang probinsya sa Negros at may mayamang pamilya raw ang nangangailangan ng serbisyo nila sa loob ng isang linggo. Yun na nga eh. Hindi ko naman alam na sa Negros pala tayo pupunta ngayong linggo. Tatawagan ko na lang para magpaalam, paniguradong papayagan naman ako nun eh. Sagot nga ni Gabo sa pinsan ng babae at si Amelia nga ang nagpapatibok ngayon sa puso ni Gabo. Hindi official ang relasyon na mayroon nga si Gabo at Amy, ngunit mataas ang respeto ng lalaki sa dalaga at alam naman ni Gabo na hindi lihim ang pagmamahal na meron si Amelia para sa kanya. Sagot nga ng kumpanya ang naging biyahe nila Gabo papunta sa probinsya ng Negros, ngunit nang lumapag ang eroplanong sinasakyan nila sa Dumaguete Airport ay parang may kung anong dumadaan nga sa alaala ni Gabo na kaagad nga niyang ikinahilo. Para siyang nakatapak na sa lugar kahit paman ito ang unang beses niyang magpunta rito. Ayos ka lang ba, Gabo? Tanong nga ni Sunny nang makita nga nitong naghihilot nga ng sentido ang kasama. Inilibot nga ng binata ang kanyang mga mata, ngunit mas lalong dumagundong ang kanyang buong ugat sa utak at may mga imaheng hindi klaro na dumaraan sa harapan habang pinipikit nga niya ang mga mata. Parang may kung anong nagsasabi sa utak ko na nakapunta na ako sa lugar na to. Sagot nga ni Gabo sa kasama. Nako, deja vu lang yan. Halika na at baka hinahanap na tayo ni boss. Tanging sagot nga ni Sunny dahil hindi nito alam na may amnesia nga si Gabo. Kaya pinagsawalang bahala na nga lamang rin ng lalaki ang pagiging pamilyar niya sa lugar na animoy ilang taon din siyang naninirahan. Sumakay nga sila muli upang makarating nga sa Bayawan, ang lugar na pagtatrabahuan nga nila ng isang linggo, ngunit mas lalong sumidhi ang nararamdamang pagkapamilyar ni Gabo sa dinaanang kalsada at higit pa roon ang pagkirot ng kanyang ulo na parang pinupukpok nga ito ng malaking bato. Pinagpahinga na nga ng head nila si Gabo ng isang araw dahil sa minuminutong pagsakit ng ulo ng lalaki. Hindi na nga lang niya pinaalam kay Amy at baka pauwiin pa nga siya ng dalaga at mag-alala na naman ito ng husto. Kilala pa naman ni Gabo ang bibig ni Amelia at baka malintikan pa nga ang lalaki. Kaya sa loob na nga ng isang araw, nagpahinga lamang siya sa tinutuluyan nilang apartment. Nang makauwi na nga si Sunny ay todo ang naging kwento ng lalaki dahil daw
sa sobrang laki ng bahay nang inayusan nga nila ng tubig. Yun na nga Gabo, dapat pumasok ka na bukas dahil grabe pare, ang laki ng bahay. Mukhang mansion pa yata yun eh. At sabi ay iilang tao lang ang nakatira roon. May action pa talagang pagkukwento ni Alfred at manghang-mangha sa nakita. Ano ba kayo? May mga malalaki namang bahay sa Manila. Parang ngayon lang kayo nakakita. Natatawang saad pa nga ni Gabo. Pero naiiling lang naman ng mga kasama niya na animoy, ito na nga ang pinakamaganda at pinakamalaking bahay sa buong Pilipinas. Pero alam nyo, ang nakakuha talaga ng atensyon ko ay yung sinabi ng kasambahay kanina patungkol doon sa amo nilang lalaki na namatay daw dahil umano may ibang lalaki ang asawa nito. Sabad naman ang head nila sa usapan habang tinutungga ang isang maliit na bote ng Red Horse. Hindi ba na aksidente yung boss? Pero mukhang may foul play yatang naganap dahil ang sabi nga ng isang katulong, hindi sila naniniwala na basta lamang yun, aksidente. Sagot naman ni Sunny sa tabi ni Gabo, kaya nakikinig lamang ang lalaki, ngunit parang may tumarak na punyal sa kanyang puso nang marinig sa mga kasamahan ang kwentong yun, para bang pamilyar. Baka kinuhanan ng break para maaksidente at mamuhay ng normal ang asawa nito at ang lalaki niya. Ani pa nga ni Alfred na para talagang kumbinsido sa sinabi gayong parang sa telenovela lang naman nangyayari ang ganun. O hindi ba sinabi pa ng kasambahay na bago lang sila dahil sinisante ang mga nauna sa kanila at talagang tumitira pa sa bahay na yun ng lalaki ng amo nilang babae. Ani nga ni Lemuel, ang head sa kanilang apat. Naiiling na nga lamang si Gabo dahil napakamarites pa rin pala ng mga kasama niya. Dinaig pa ang mga babae sa pagkukwentuhan. Pero naging curious si Gabo dahil sa naging kwento ng mga kasamahan. Kaya kahit masakit pa ang ulo ni Gabo nang magising siya kinaumagahan, pinili nga niyang magtrabaho upang makita ang sinasabi ng mga kasama na sobrang laki ng bahay. All the way to that exact destination ay mas lalong naging klaro sa binatang dumara ang mga pangyayari sa kanyang isipan na hindi lamang ito isang gising na panaginip kung hindi ay may mga alaala siya sa lugar na yon. Maaring nakapunta na si Gabo sa Negros kaya nagfa-flashback ang mga blurred na mga pangyayari sa kanyang isipan at kada sumasagi ang kung anumang mga alaala, sumasakit nga ang kanyang ulo. Halos kapusin nga ng hininga si Gabo nang bumaba nga sila sa engrandeng bahay na nakaharap sa dagat. Ang likurang bahagi nito ay ang ekta-ektaryang tubuhan. Hasyendero siguro ang amo nila kaya gano'n na nga lamang kayaman. Naka-assign nga si Gabo na mag-check ng tubig at tangke na nasa second floor ng pamamahay. Nagulat man ang lalaki nang tila pinag-aralan nga siya nang mabuti ng isang kasambahay na tutulong sa kanya sa taas. Pamilyar po kayo, parang nakita ko na po kayo sa kung saan eh. Nagugulamahan ng wika nga ng kasambahay at inaalala talaga nito kung saan ba niya nakita ang tubero. Panigurado namang hindi ito model dahil nga tubero ito ngayon sa mansyon ng mga Montenegro. Wika ng isipan nga ng katulong habang iniisip kung saan nga pa nakita ang lalaki. Gabo was doing his work well sa itaas na bahagi ng malaking mansyon. Nang pababa na nga sana ang lalaki, napadaan siya sa malaking buluwagan. Sinasabi ng isipan ng lalaki na nakita na nga niya ang bahay na ito kaya inilibot nga ni Gabo ang kanyang mga mata sa paligid ngunit halos mawala ng hininga ang lalaki nang makita nga niyang isang malaking larawan na nakasabit sa siguro ay sala ng second floor. Isa yung larawan ng kasal at ang lalaki na naroon, kamukhang kamukha niya at ang babaeng kasama ay animoy nakita na nga ni Gabo minsan sa kanyang panaginip. Sir! Malakas na sigaw nga ng kasambahay habang pabaling-baling nang tingin sa larawan na nakasabit at sa lalaking kaharap. Magkamukha kayo ni Sir Gardo! Hindi makapaniwalang usal nga ng kasambahay pero tila pinupokpok nga ng ilang daang malaking bato ang ulo ni Gabo nang makita nga niya ang larawan at bigla na nga lamang dumaan ang mga klarong imahe sa kanyang isipan. Kaya pala
pamilyar na pamilyar ang mukha ninyo dahil kamukha nyo ang namayapang asawa ni Ma'am Sylvia. Tatango-tangong wika nga ng katulong, ngunit hindi na nga pinansin yun ni Gabo dahil naging klaro sa kanyang isipan ang babaeng kasama nito sa litrato. Naaalala na nga ni Gabo si Sylvia, ang babaeng pinakasalan niya. Nasaan siya ngayon? Nagugulamihan na nga na tanong ni Gabo habang sapu-sapo ang sumakit na ulo. Hindi pa nga siya sigurado sa tunay na nangyari at kailangan niya ng kasagutan. Nako, out of town po sila ngayon ni Sir Edward eh. Nasa Baguio ho. Sagot ng kasambahay kaya maliit na tumango na nga lamang si Gabo at mabilis na nilagpasan ng katulong na nakakunot ang noo dahil sa ikinikilos nga ng lalaking tubero. Mabilis na umalis si Gabo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Tinawag pa nga ng lalaki ang mga kasamahan, ngunit nagpatong-patong na ang naisip ng lalaki at hindi niya alam kung sino ang lalapitan upang masagot ang mga katanungan sa kanyang isipan. Wala nang pakialam ang lalaki kung kaltasan man ang sahod niya ngayong araw. Kaagad siyang bumalik sa apartment at ininom ang gamot na ibinigay ng doktor nang minsan nga siyang nakabalik ulit ng palihim sa ospital. Tinawagan kaagad ni Gabo si Amy at nagugulo na masyado ang kanyang isipan. Ilang ring ang hinintay nga ni Gabo bago sagutin ng dalaga. Hi babe! Bakit ngayon ka lang tumawag, Gabo ha? Nag-aalala ako sa iyo aba? Galit nga na wika ni Amy sa kabilang linya. I miss you baby. Uuwi na ako riyan sa susunod na araw. Huwag kang mag-alala. Ayos naman ako rito. Mahinang sambit nga ng lalaki at hindi niya namamalaya na tumulo na pala ang kanyang mga luha na kanina pa nga niya pinipigilan. Nang marinig niya ang boses ni Amy ay parang nawala ang bigat na nararamdaman ng lalaki. Nag-text nga pala sa akin si Kuya Sunny kagabi. Sinabi niyang palagi raw sumasakit ang ulo mo. Gusto mo ba? Puntahan kita riyan? Nag-aalala nga na tanong ni Amy sa kabilang linya at kaya niyang iwan ang trabaho para maalagaan ang lalaking mahal. No, wag na, okay lang ako. Sa klima lang siguro to. Paliwanag pa nga ng lalaki, ngunit sa loob-loob nga ni Gabo ay gusto niya na nga lamang bumalik sa Manila at yakapin ng mahigpit si Amelia. Dahil ngayon pa lang, alam na nga ng lalaki na maaaring sa susunod na mga araw, tuluyan na nga siyang bumalik sa realidad na hindi na kasama si Amy. Nangako ang lalaki na hindi siya babalik sa Maynila kung hindi niya malaman ng tunay na pagkatao niya. Alam ni Gabo na anumang oras ay babalik ng lahat ng kanyang mga alaala at natatakot nga siyang maiwan si Amy. Natatakot ang lalaki na magbago ang kung ano man ang meron sa kanila ni Amelia. Mahal na mahal niyang dalaga. Ngunit hindi niya pwedeng mahalin ang dalaga kung gayong kasal pa nga siya. Except na lang kung magkaroon nga ng grounds para nga sa kanilang annulment. Masasaktan si Amy at iniisip pa lang yun ni Gabo na sasaktan na nga siya sa maaaring maramdaman na sakit ng babae. He can't bear the truth na masaktan ng babaeng kanyang mahal na mahal dahil sa kanya mismo. Umuwi ka kaagad dito ha. Pagtapos na kayo riyan, alagaan mong sarili mo, Gabo. Dahil ewan ko na lang talaga sa'yo. Naiinis nga na sagot ni Amy na nagpangiti na nga lamang sa lalaki at tuluyan na nga silang nagpaalam sa isa't isa. Walang naging maayos na pahinga si Gabo ng ilang gabi dahil naging klaro na nga ng tuluyan sa kanyang isipan kung sino ba talaga siya at hindi siya si Gabo. Siya si Gabriel Montage, ang hasyendero ng Negros Oriental, ang isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas, ngunit lamang ang sakit na kanyang nararamdaman ngayon dahil paano na lamang si Amy. Ngunit kailangan niya munang harapin ang realidad na ito upang maipaglaban ang babaeng mahal niya para makapag-move on sila. Dumating ang araw na babalik na nga sana sila sa Manila at tapos na nga ang kontrata nila ng 1 buong linggo sa mansyon ng mga Montage. Ngunit pinal na nga ang desisyon ni Gabo. Mananatili siya sa Negros upang malaman ang tunay niyang pagkatao at ang tunay na nangyari. Kinumbinsi pa nga siya ng mga kasamahan na bumalik ng Maynila, lalo pa ang pinsan ni Amy na si Sunny. Ngunit sinabi lamang ni Gabo rito na babalik siya ng Maynila kapag okay ng lahat. Hinabilin din ni Gabo sa lalaki na huwag sabihin kay Amy
ang tunay na nangyari sa Negros upang hindi magalalang dalaga. Mahigpit lamang na pinipigilan ni Gabo ang sarili na tumawag kay Amy dahil hindi nga niya kaya pa na marinig ang sakit sa boses ng dalaga. Kaya he keeps on ignoring the calls and texts ng dalaga. Pinuntahan ni Gabo ang lalaking abogado na palaging dumaraan sa kanyang panaginip nitong mga nagdaang araw upang tuluyan nang malaman ang katotohanan kung bakit siya na-aksidente ng gabing yun. Lakas na loob na nakipag-usap si Gabo o Gardo sa lawyer na nasa panaginip niya at kitang-kita niya ang takot, pagkamangha at katanungan sa mukha ng lalaki nang pumasok na siya sa opisina nito. Siya talaga ang may-ari ng hasyenda ng Montage at matagal na pala siyang niloloko ni Sylvia sa matalik na kaibigan ng lalaki na si Edward. Ito ang ibinunyag ng abogado kaya nanumbalik muli ang galit sa puso ni Gabo at gusto niya na lamang pabagsakin ang kaibigan at asawa at muling bumalik sa yakap at totoong pagmamahal ni Amy. Amy on the other hand, hindi niya alam kung ano na ang nangyari sa lalaking minamahal ngunit lubos na nawasak talaga ang puso ng dalaga sa sinabi ng kanyang pinsan na si Sunny tungkol sa tunay na nangyari kay Gabo sa Negros at hindi na bumalik ang lalaki sa Manila. He remembers everything now, kaya bakit pa nito babalikan si Amy gayong may asawa naman pala ito at mayaman pa? Umiiyak nga na wika sa isipan ng dalaga. Hindi yun tinanggap ng sistema ni Amy, kaya nag-leave ang dalaga ng 2 linggo upang puntahan si Gabo. Alam niyang katangahan yun ang kanyang gagawin ngunit magtapak pa lang niya sa bayawan habang papasok pa lamang siya sa tinuturong apartment ni Gabo. Tuluyan ng kinapos nang hininga si Amy nang makita nga niyang lalaking ilang araw nga niyang hindi nakikita ngunit may kayakap nga itong iba. Napasa po sa bibig si Amy dahil lumabas na nga ang hikbing kanyang pinipigilan. That same day, umuwi si Amy sa probinsya niya sa Isabela. Tuluyang pinutol nga ng dalagang koneksyon niya kay Gabo dahil nagbago nga siya ng SIM card at binura niya na rin ang social media accounts niya upang hindi na nga muling matuntun pa ng lalaki o baka naman talaga wala na itong pakialam kay Amy dahil nakaalala na nga ito ulit. Dumating na nga ang araw na kinatatakutan ng dalaga ang tuluyang mawalay sa piling ni Gabo. Nagulat pa nga ang pamilya nang makita ng mga itong umuwi si Amelia. Ngunit wala ring sinabi dahil siguro sa nakikitang kalungkutan sa mga mata ng dalaga. Ilang linggo rin na nanatili ang dalaga sa probinsya hanggang sa magulat na nga lamang siya nang biglang nag-email sa kanya ang nooy pinag-a-applyan nga niyang hospital sa Canada at sinabing nangangailangan ng mga ito ng Pilipinong nurse at sasagutin umano ang hospital and travel expenses ni Amy. Kaya hindi nagdalawang isip ang dalaga at kaagad na pumayag. Sa gayon ay tuluyan na nga niyang makalimutan ang sakit na nararamdaman sa pag-iwan ni Gabo sa kanya. Samantala, mabilis na pinaharurot naman ng lalaki ang pagmamay-ari na kotse nang tumawag ang ama ni Amy na papaalis na nga ang dalaga sa bansa. Papasok na sa departure area si Amy nang mangyari ang hindi niya inaasahang pangyayari. Amelia! Malakas nga na sigaw ng kung sino kaya napatigil nga ang dalaga sa paglalakad. Pamilyar ang boses na yun ngunit hindi na lamang bumaling ng tingin ng dalaga sa pinanggalingan nga ng boses at baka nagkamali lamang siya. Pero nagulat pa lalo ang dalaga nang hawakan nga siya ng kung sino sa balikat at marahas na pinaharap dito. Baby, hinihingal nga wika nga ni Gabo. At kitang-kitang pumapatak na pawis sa mukha ng lalaki na animoy tumatakbo ng napakalayo. Anong ginagawa mo rito? Wala sa sariling na itanong nga ni Amy sa lalaki lalo pat tinawag na nga ang kanyang flight number. Please, don't leave. Manatili ka rito, Amy. Putol-putol nga na wika ni Gabo nang makita niya ang dalaga na hindi ito natinag sa sinabi niya. I'm so sorry kung naiwan kita bigla. Alam kong nasaktan kita, Amy, pero mahal na mahal kita. Naiiyak nga na sambit ng lalaki. Paano naman ang asawa mo, Gabo? Mahal mo ko pero may asawa ka na. Mahal mo ko pero hindi naman pwede, hindi ba?
Nakangising sagot ng dalaga. Ramdam nga niya ang mga matang nakamasid sa kanila dahil nagkukos na nga sila ngayon ng eksena sa loob ng waiting area. Kahit mahalin pa natin ang isa't isa, Gardo Gabriel Montage, hindi na po pwede dahil hindi ka na pwedeng magmahal ng iba. Mahinang wika nga ni Amy habang humihikbing nakatitig lamang sa lalaki. Alam na nga niya kung sinong lalaki dahil minsan itong nabalita sa local news na buhay nga ang mayamang hasyendero ng Bayawan at ang nag-iisang anak ng mga Montage. I can fight for you, babe. Mahal kita, Amelia. Hindi po pwedeng maging dahilan yun para manatili ka rito. Inaayos ko na ang lahat. Yun ang dahilan kung bakit hindi muna ako nagparamdam sa'yo. Lumuhang pakiusap nga ng lalaki ngunit tanging pag-iling lamang ang naging sagot ni Amelia. Gabo, mahal din naman kita. At kahit hindi ko yun sinabi sa'yo, alam ko naramdam mo yun pero ayokong maging kabit. You made me realize my worth kaya ayokong maging kabit mo lang dahil hindi ko yun deserve. Nakangiti ngunit basag na naging sagot ng dalaga pero napasinghap lamang siya kasama ng mga taong nanunood sa kanila nang bigla na lamang lumuhod ang lalaki. Nagsusumamong hinawakan ang mga kamay ng dalaga. Gabo is willing to live his truth dahil aanin niya ang hasyendero at milyonaryong si Gardo Gabriel Montage. Kung hindi lang din si Amelia Santander ang kanyang makakasama. He is willing to give everything that he has para lang manatili si Amy sa buhay niya. I'll fix everything, Amelia. Please, sa katunayan nga nag-umpisa na ako at malapit nang maayos to. Hayaan mo akong umalis ngayon, Gabo, at nangangako ako sa'yo kung tuluyan ka mang makalaya sa kasal mo. Babalik ako rito pagkatapos ng kontrata ko sa Canada. At kung mangyari man yun, ay tayo nga siguro ang para sa isa't isa. Pinal nga, nawika ni Amy bago lamang walang lingon-lingong umalis sa harapan ng lalaki. Hinalikan nga muna niya ito sa kanyang mga labi bago umalis. Nadurog si Amy habang papalakad nga siya palayo sa taong gustong-gusto niyang makasama habang buhay ngunit hindi naman gugustuhin ng dalaga na maging kabit siya. Mahal niya si Gabo pero nasa harapan na nga niya ang oportunidad at ayaw niyang sayangin dahil para ito sa kanyang sarili at pamilya, para rin sa future nila. Ito na ang matagal na dinarasal ni Amy na sana makalabas siya ng bansa para makaipon. Masakit na pinili niyang talikuran ang lalaking iniibig ngunit hindi lamang ito kasal. Ay alam nga ni Amy sa kanyang sarili na papatawarin niya kaagad ang lalaki pero kailangan muna nilang itama ang lahat para magkaroon nga ng new beginning ng panibagong kasama si Amy. Lumipas ang 5 taon. Natatawang tinatanaw nga ni Gabo ang kanyang mag-iina habang naghahabulan nga ito sa hasyenda. For 5 years, akala nga ng lalaki, hindi na nga siya muling magiging masaya, ngunit ibinigay ng tadhana sa kanya na muling magtagpo ang landas nila ni Amelia sa Canada. Nalaman din ito na nagkaroon pala sila ng kambal na anak. Sobrang cute. Kamukha nga nila ang pinaghalong mukha nila Amelia at Gabo. Samantala tuluyan na nga ring naging single si Gabo sa mga panahong yun kaya nabigyan ng pagkakataon muli ang pagmamahalan nila. Ngayon nga, kasal na nga sila at sobrang saya nga nila kasama ang kanilang twins na anak. I love you forever, Nurse Amy. Kayo ni Melly at Gabby ang buhay ko. Salamat sa pagbibigay ng pagmamahal araw-araw sa amin ng mga anak mo. Madamdamin nga na wika ni Gabo habang yakap-yakap nga sa bisig ang asawa. Nang biglang, Daddy, Mami, sama naman po kami dyan. Yun nga ang sigaw ng kanilang anak. Kung may isang dalangin lamang ngayon sa oras na ito si Gabo, ay ito ang makitang masaya ang kanyang asawa at mga anak. Because for Gardo Gabriel Montage, wala nang mas importante pa bukod sa makitang malusog at masaya ang mga mahal sa buhay. Masasabi ni Gabo na kontentong-kontento na nga sila sa buhay nila ngayon at wala nga silang pakialam sa sasabihin ng iba basta nakuha na nga nila
kung ano ang dapat para sa kanila. Ngayon nga, nanatiling ang hasyendero ang lalaki at ito ang ginagamit nga niya para sa kanyang pamilya at para nga rin makatulong sa ibang tao. Sinubok man ang pagmamahala ni na Amelia at Gabo, ngunit pinatunayan lamang nila that second chance is sweeter. At totoo nga siguro ang sinasabi nila, that love is sweeter the second time around. Sa pag-ibig, hindi lahat ng pagkakamali ay katumbas ay wakas. Minsan, ang second ni na Amelia at Gabo kasama nga ang kanilang kambal na sina Meli at Gabi. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shout out po sa inyong lahat. Thanks for listening and God bless everyone.